May butas. Okay lang. So, pwede na yan. Kung 50 watts lang yan, pwede na natin sa solar. So, this is the Hanatech. Pinakamura na nakita ko na so far. Pinakamura na chest freezer. So, this one cost around 5,000 pesos. Base dun sa mga nabasa ko sa comments, iba nakuha nila ng 4,000, so on and so forth. So, depende yun sa kung may sale. Pero, I believe ang pinaka price ito ay naglalaro ng 5,000 talaga. Whether 4,500 o papuntang 5,500, depende yan sa sale. So, this one, gusto ko i-test ito. This one has, again, Hanatech, not sponsored ako po bumili nito. So, I'm just looking for yung pwedeng portable na freezer, chest freezer actually, na pwede rin sa camping and pwedeng ikabit sa aking solar setup yung power station. So, yun lang naman. Just in case na, kunwari, may brownout, ilang araw magba-brownout, so may mga karne kayo, pwede ba itong gamitin? Pag may yung mga karne nyo hindi masisira, pwede ba to? So, this one I got this. So, this one maliit lang. As you can see, medyo pangit yung handling lang. May nayupi. Hindi ko nagustuhan yung part na yan, but can't really expect much. Parang medyo mura naman, pero unfair pa rin, di ba, na may UP yan, kabago-bago. So yun, ito yung kanyang control. We have 1, 2, 3, 4. Okay. Minimum, maximum. So, ito lang po yung size niya. Just to give you context, mga isang ruler lang mahigit. Isang ruler mahigit itong part na to, pahaba. And then yung to sa side naman na to is more like isang dangkal and mahigit lang ng konti. Magkaroon na kayo ng idea again. For your lang. May imagine nyo lang kung gano'n siya kaliit. Maliit siya pero hindi siya sobrang liit. Parang isang malaking cooler. Yun. Kung meron kayong malaking cooler sa bahay, parang gano'n. Malaki-laki ng bahagya lang to. Pero nagpalaki lang dito yung pinaka-body niya. And ito lang yung pinaka-compartment sa loob. So, at least ito, mga isang dangkal din mahigit. Half. 1.5 dangkal. Mahirap yung dangkal. As far as sa sukat, meron tayo, yung actual container na lang isusukatin natin kasi yun naman ang mahalaga. Para alam natin kung gaano karami ang may ilalagay nyo. Possible na ilalagay nyo. So, almost 11 inches lang. So, almost isang ruler, papunta rin sa side na yon. Okay? And then, dito naman sa side na to, 13.5 inches. So, malaki lang siya ng konti sa isang ruler. So, 13.5 inches lang tayo. Hanggang dito lang. And 13.5 inches lang siya. So, gano'n. Again, 11. Dito, 11. Yung container lang again. And then, 13.5. Pero yung size mismo nung sa ref, 15 by 17.5 mahigit. Okay? So, yun po yung size niya. Sa height naman, para may idea lang din kayo, in case na gusto nyo malaman kung kasya sa paglalagyan yung spasyo sa bahay nyo, nasa 22.5 inches siya. So, almost dalawang ruler yung height niya pataas. And dito naman is 17.5. Okay, para may idea lang kayo again kung kasya sa balak yung paglagyan ng chest freezer na ito. So, yun. Ang lalim naman niya, okay, give you idea. Ang lalim naman niya dito sa mababaw na area is almost 1 ruler, 1 foot. That's 12 inches. Mahigit lang ng konti, okay? And then sa malalim lang naman na part, ito naman is 19.5 inches. Okay, 19.5 inches naman siya, yung pinakamalalim na part ng freezer. So, just so you know lang, para may idea lang kayo again, kung ano yung size na i-expect nyo rito sa chest freezer na to. Okay? And of course, meron siyang maliit na kasamang ganito. Yes, para for your, what else, mga ice candy siguro, yung mga ice cream na maliliit lang kasya. Okay? So, best scenario dito sa malalim na part is mga karne, mga tubig dito siguro, mga soft drinks dito sa part na to. So, yun. Again, tinutur ko pa lang muna kayo and then babalikan ko kayo after. Dito na rin sa video na to, don't worry. Dito nyo na rin mapapanood. Babalikan ko kayo after a week na ginagamit kung okay ba siya o hindi. Pero for now, ito muna. And then, of course, actually, magaan lang siya. Sabi sa kanyang manual, nasa 12 kilos lang to. Pero of course, wala pang laman yan. And then, what else? Pakita ko lang din sa inyo yung power supply niya. Dito sa likod, ito nga pala yung kanyang hinges. Okay? And may singawan tayo rito. Alright? May plastic pa pala nakalagay. So maybe tatanggalin ko yan mamaya kasi baka matunaw lang din yan pag umiinit na.
dito sa part na to, sa gilid na to, yan. Ito nakasulat. Ang kanyang input requirement ay 50 watts lang. So that is why napaisip ako, pwede dito sa aking power station kasi 50 watts lang naman ang requirement niya. Pero tetest ko pa rin kung gaano ka-stable ito sa isang power station. Kasi kung mag-work talaga siya through power station na maayos, that means pwede siyang dalhin sa camping. Kung meron kayong 4 wheels na sasakyan, pwede na itong bitbitin since hindi naman siya ganun kalaki, di ba? And of course, kung brownout talaga, matagal na brownout, pwede nyo ikabit na lang sa inyong mga power stations or sa inyong mga solar setup na more than 50 watts ang capacity. Diba? Good siya. For the rest of the specs ng ano niya, ng power input niya, ayan po, basahin nyo na lang or screenshot nyo na lang, okay? And the circuit diagram, okay? Ito naman yung kanyang power. Pakita nyo man, hindi ko pa nagagamit, hindi pa nasasaksak. So, yun. Ito po yung kanyang sa likod, mostly ito gawa sa plastic. Mukhang feeling ko cheap plastic lang to, mumurahin talagang plastic kasi parang ano lang to, oh. Rinig nyo, tsaka napakalambot lang nito, so singawan lang talaga tong part na to. So I would recommend kung isi-setup nyo to, i-fix nyo sa isang lugar, i-fix nyo lang hanggat maaari hindi siya abot ng tubig kasi medyo mababa siya, so may patungan pa dapat kayo, at least something na mas mataas ng konti para hindi siya mabasa. Delikado ito. So yun na naman. And yun, observe ko pa, like I told you earlier, i-observe ko pa and babalikan ko kayo kung ano yung quality niya. Don't worry, sasabihin ko sa inyo talaga kasi since ako naman ang bumili nito, pera ko ang pinambili ko nito, so real talk tayo talaga dito. And then again, sabi dito supposedly dapat inverter ito, pero I doubt na full inverter ito yung kanyang ano, kasi kung totoong inverter dito dapat talagang sobrang tipid sa power ito. But of course, sa mga nakakaalam dyan, sa mga expert dyan, let me know, totoong inverter ba to? Kasi ako, hindi ako expert sa appliances, like I told you. Alam nyo naman, ang pinaka-content ko dito is computers and smartphones. So appliances, not my forte. So sa mga expert yan, totoong inverter ba to yung ganito? With this power diagram niya, let me know na lang po sa comment section sa mga magagaling dyan. So yun, supportin niya both freezer and chiller. So kung chiller lang, like mga soft drinks lang, pwede rin po, okay? With this setup. So yun, since kakarating lang nito and binuhat-buhat pa ako saan-saan, I read sa comment section na after 8 hours pa siya pwedeng buksan. So palipasin ko muna ng 8 hours, then saka ko siya bubuksan, and then balikan ko kayo after 24 hours, and then after ng 24 hours, after 1 week naman. Okay? So, with regards sa quality, I can't really say anything pa since ngayon ko lang din nalaman tong about sa Hanatech. Wala akong idea kung ano yung quality nito. So, sasabihin ko lang sa inyo as we go along. Siyempre, test ko lang din siya. So on and so forth. So, yun lang. Balikan kayo after 8 hours plus 1 hour. So, mga 9 hours. After 9 hours siguro from now. Okay? Yan, setup ko muna. So, ayun, after 8 hours, sinaksa ko na siya. Kailangan pala adapter kasi 3 prongs. So, observe ko muna. Balikan ko yung after 1 hour kung gumagana nga siya. Yeah. Okay, 1 hour na. Check natin. Ay, yellow agad. In fairness. Yep, malamig na rin agad, oh. Yep, nalagyan na rin nila actually ng soft drinks. Hindi pa nag-yellow yung mga soft drinks, pero yung paligid nag-yellow na. See, that's ice. So, that's a good sign. So, palipasin ko muna. This time, palipasin ko naman yung bumagdamag kung mag-yellow yung mga yan. Okay? Let's go. So yun, after 5 days, ito na po yung verdict. Hindi po siya mabilis maka-yellow. Okay? So ginamit ko na siya again, 5 days na to. So real talk, sasabihin ko sa inyo, hindi siya mabilis maka-yellow. Pero para sa akin, hindi siya mabilis maka-yellow, ha? Pero sulit siya sa akin. Why? This is just around 4,800 and total around 5,000 kasi plus shipping fee. So ito na yung pinakamurang ref or freezer na mabibili nyo na talagang totoong nakaka-yellow. Kasi I had one dati maliit din, nasa 4,000 plus din yun na ref. Chiller lang talaga yan. But this one, definitely nakaka-yellow talaga siya. Yun nga lang, hindi siya mabilis makapag-yellow. Why? So, base sa test ko for the past few days na, almost a week, mga 5 days na nga, like I said, kailangan at least minimum of 12 hours para makabusa talaga ng maging yellow yung buong ice tubig. So, this one. So, it needs 12 hours. Ngayon, sa unang test ko kasi, unang gabi, dito is nilagay ko lang sa 3. I found out na yung 3 ay chiller lang pala yun. Chiller lang po yung 3. So, the next day, sinagad na namin sa max, and then magdamag. After that, yun, finally nakabuo kami na maayos, malinis, at malinaw na yellow. Hindi siya yung parang maraming bula-bula sa loob. No, maganda siya actually yung yellow. Makapag-yellow. Okay, meron dito, yun. Diba? Maganda yung yellow nyo. Hindi siya yung mabula-bula. So, this one is good. Ganda yung yellow niya. So, yun.
yun nga lang, like I said, real talk, hindi po siya mabilis maka-yelo. So, nakakapag-yelo siya. Yan. Now, kung ayaw nyo naman na gamitin ito for ice making, pwede nga sa chiller, again, lagay nyo lang sa 3 lang, okay? Pero for us, ang pinaka-purpose na nito is yellow. Maraming yellow. Since 50 watts lang po ang max nito, dahil na pinakita ko sa inyo sa likod sa after unboxing ng video na to, 50 watts lang po yung max consumption niya. So, I think okay na yan. Mas tipid-tipid sa kuryente ng konti compared dito sa malaki naming ref na worth 30,000 plus. Samsung yan. And this one, nasa 4,000 plus lang. And mas malamig pa to. Although, siyempre, mas mabilis pa rin makayelo to. Pero this one kasi is 4 years to sa amin eh. So, medyo naghahanap na siya ng kapalit. Nagluluko-luko na rin ng konti. So, big deal na pansamantala habang wala pang malaking budget. Again, remedyo muna habang wala pang malaking budget. Pambili ng bagong ref. This is the first time na talagang nag-work yung sa 5,000 pesos lang na freezer. So, again, ref, pwede siya as chiller, 3. Pag freezer, 5. Pero yun nga, kailangan nyo ng 12 hours at least magdamag. Hindi lang 12 hours, siguro mga 16 hours pa talaga to be sure na talaga makakabuo siya na maayos na yelo. Yung buong yelo talaga. Okay? So this one para sa akin, ha, since coming from mamahaling mga ref na 30,000 plus and pataas, this one I think sulit ito. Para sa akin, sulit. I don't know kung tingin nyo hindi ito sulit or not. Para sa akin, sulit to kasi at least nagagawa niya yung pangako niya na makakayelo siya. Hindi nga lang mabilis, so expect nyo yun. 12 to 16 hours to be sure, makakabuo siya ng yelo. But kung naghahanap kayo ng 1 hour to 2 hours kayo nung nakabasa ko mga comments na parang unrealistic, 1 hour to 2 hours to may yelo na. Nag-yelo yung paligid, yung wall. Pero yung mismong ice tubig, hindi naman nag-yelo nung tines ko. So yeah, real talk, 12 to 16 hours para talaga siya makapagbuong yelo. Okay? So that's it. Para sa akin, this one, sulit. Kasi ito na yung pinakamura talaga nag-work para sa test na to. Again, hindi to sponsored, so bumili ko to ng sarili kong pera. So this one, I believe, tama lang na sabihin kong sulit ito. So 1 to 10, bibigyan ko to ng siguro, for now temporary, 9 out of 10 muna. Mataas, I'm sure. Pero hindi ko pa alam kasi kung gaano siya katibay. Now, maybe I'll do another video, follow-up video naman kung masisira siya after 6 months or a year, maybe. Balikan ko kayo siguro. For now, since good siya for the first week, 9 out of 10 siya sa akin. Okay? Pasensya nyo, ang dami na nilagay agad na mga magnets. But anyway, that's it. This is the Hanatech HD Inverter Dual Function, a special feature that allows you to use freezer as a chiller. That's it. Iwan ko yung link sa video description or maybe dito sa floating tag. Kung hindi nyo makita dito, touch nyo muna yung screen and then makikita nyo dyan, floating Shopee tag. Yun. Baka makakuha kayo ng surprise discount pala kapag dito kayo nag-click dito sa floating tag ng Shopee na to. Okay, that's it. Okay, Manggera, I'll talk to you again soon. Don't forget to subscribe nga pala. Marami tayong mga i-review ng mga ganito na mga appliances and gadgets. Basta about tech. Pasokin dito sa channel na to. I'll talk to you again soon.